Ako si Maria at ito ang aking kwento. Good morning! Bati ng pamilyar na narinig kay Gilbert. Taka nagangat ng tingin si Gilbert mula sa kanyang laptop. Roseanne! Tawag ng binata sa bisita. May bahid ng inis dahil mahigpit niyang pinagbilin kay Karen na di siya tatanggap ng sino mang bisita ngayong araw. Dumiretso si Roseanne sa gilid ng mesa ni Gilbert. Umupo doon bago inabot ang pisngi ng binata. You're so handsome today, honey. May nagsabi na ba niyan sa'yo ngayon? Anito at lalong lumawak ang ngiti. Pinapungay pa ang mga mata. Subalit imbes sumagot, marahang nilayon ng binatang pisngi sa kamay ni Roseanne at bumaling kay Karen na nooy nanginginig sa takot sa may pinto. Mula kasi na lumabas sa lift ang boss niya mag-isa at di kasamang asawa nito gaya ng pinapagdaluhan, welcome breakfast treat, mainit ng ulo ng kanyang boss. Naghahanap ito ng reports na hindi niya mahanap kaya naman pinagpuproduce nito ng kopya ng mga yan within an hour. All 20 documents. My instructions were clear, weren't they? Ani Gilbert sa sekretarya. May himig ng pagbabanta ang tinig. Nanlaki ang mga mata ni Karen. Yes sir, pero dumiretso po kasi si Ma'am Roseanne sa pinto. Hindi ko na po nahabol. Kahit na. I am paying you to do your job. I'm expecting you to do just that. Ines na sabi ni Gilbert. Oh, come on, Gilbert, please. Let the trembling lady go like she said. It's my fault. Ani Roseanne. Kaswal, pasimpleng pang inabot ang buhok ng binata. Nakunwang inaayos pa iyon. Napabuga na marahas na hininga si Gilbert. Tumayo na mula sa swivel chair. I still want those documents, Karen. Leave. Utos niya sa sekretary na mabilis naman tumalima. Hinila papasara ang pinto sa paglabas nito. Nang sila na lang dalawa, pinukol ni Gilbert na makahulugang tingin si Roseanne. Marinaw ang sinabi ko nung huli tayong mag-usap. Tatawag ako sa iyo bago umalis at bumalik ng Singapore. So why the visit? Roseanne smiled. Kasi bukas ng alis ko, hindi mo pa ako binibisita. Is that tomorrow already? Ani Gilbert. Mabilis tumingin sa kanyang planner. Umaasang naroon ang schedule ng pagbalik ni Roseanne abroad. Dahil kahit anong gawin niya, hindi niya talaga maalala kung kailan. Natawa na si Roseanne sa nakitang pagkalito sa mukha ng binata. I was kidding, Gilbert. Hindi pa ako aalis. I mean, matatagalan pa ako siguro dito sa Pilipinas bago umalis. Why? Akala ko ba limited lang bakasyong binigay sa'yo sa art gallery? Kurot noong tanong ni Gilbert. That's correct. Pero nakumbinsi ko ang mga boss ko na sa akin na lang ibigay ang special assignment na ibibigay sana sa kasama ko. Special assignment? Yes. I am now in charge of finding that Filipino novel artist that caught the eye of my boss years ago when he visited here. Cool, right? I get to work pero magkasama pa rin tayo. It's just like Singapore all over again from 3 years ago. Masayang balita ni Roseanne. Tipid na ngumiti si Gilbert. Di alam kung paano magre-react sa sinabi ng dalaga. Of course, he wants her to be here too, close by, para kung may kailangan to makatulong siya. Ganoon naman sila kahit noon sa ibang bansa. They were each other's helping hand. Subalit ng mga oras na yun, hindi niya alam ano mararamdaman para sa balita ni Roseanne. Gayong marami na siyang iniisip na iba. Mas mahalagang bagay kung saan nakasalalay ang kinabukasan ng kanyang kumpanya. Gilbert, nakikinig ka ba? Untag ni Roseanne sa binata maya-maya na mapansing tila palandali antong nahulog sa malalim na pag-iisip. Kumarap si Gilbert. Sorry, you're saying? Marahang nagbuga ng hininga si Roseanne. Malapit na siyang mainis dahil di niya makuha ang buong atensyon nito gaya ng dati. What's wrong? Woke up on the wrong side of the bed? Or perhaps you're on edge because of your wife. Where is she anyway? Nakita ko sa news kanina na magkasama kayong dumating dito sa BRC. Nalaman niyang formal na pinakilala ni Gilbert sa Alexandra sa mga empleyado nito kanina. Kaya naman dali-dali siya nagpunta. Gilbert huffed. Sinusubukan na huwag magalit sa taang pinagkakautangan niya ng kanyang pangalawang buhay. Ayaw niyo munang pag-usapan ang tungkol sa kanila ni Alexandra? I am busy, Roseanne. Can't you see? Kaswal na tinuro ng binata ang malit na stack ng mga papel na nasa table niya. Oh, come on, Gilbert. Matagal na tayong magkakilala. Alam ko ang pagkakaiba kapag galit ka. O di kaya naiinis lang sa isang tao o bagay. Alam na alam ko rin kapag totoong busy ka. So come on, spill it. What's bothering you? Ani Roseanne, lumapit pa kay Gilbert.
Tumigil sa mismong harapan nito at pasimpleng inayos ang necktie nito. Is it Alexandra? Umiwas ng tingin si Gilbert. He's not comfortable talking about the real score about his relationship with his wife, lalo pat kay Rose Ann. Sa nakalipas sa 3 taon, hindi nila napag-uusapan si Alexandra. Ngayon lang. Kung si Alexandra talagang pinagkakaganyan mo, well, hindi na ako magtataka. Her obsession with you has always been a problem since junior high. I can only imagine how much more chaos she will create in your life ngayong pinahayag mo sa buong mundong kasal nga kayo. An annulment would have been a better move, Gilbert. Ani Rose Ann ang di sumagot ang binata. Marahang inalis ni Gilbert ang kamay ni Rose Ann sa kanyang dibdib at muli bumalik sa swivel chair. Muling tinoon ang atensyon sa mga papel sa kanyang pinag-aaralan. I'm sorry, Gilbert. Alam kong harsh ang pagkakasabi ko pero alam mo naman yung nang totoo, di ba? Muli, hindi sumagot si Gilbert. Tinuloy lang ang ginagawa. Subalit hindi po pwedeng huminto si Rose Ann. Alam ng dalaga sa sarili na kapag lalong naglilihim si Gilbert sa nangyayari sa buhay nito, lalo lang mapapalayo ang loob nito sa kanya, bagay na hindi niya mapapayagan. Alright, I'll just get straight to the point. May art exhibit akong pupuntahan mamayang gabi. Please accompany me, Gilbert. Please? Nag-angat ang tingin si Gilbert sa babae. Di niya alam paano to tatanggihan. Sa nakalipas sa mga taon, pinagbigyan niyang bawat kahilingan nito, even those outrageous ones, dahil muli, kung hindi dahil kay Roseanne wala na rin siya sa mundo. Pero sandaling nag-isip si Gilbert, what time and where? Hello? Alanganing sagot ni Alexandra sa tawag sa kanyang cellphone. It's lunchtime, subalit wala siyang ganang kumain. Nag-lock siya sa guest room na makauwi siya sa bahay nila ni Gilbert. Hello Alexandra, it's me, Prof. Romulo, from the art school, remember? Nakuha ko yung number mo kay Belle. Nanginig ang mga mata ni Alexandra. Isa sa mga paborito niyang guro sa art school ang profesor. Sir, kamusta po? Mabuti naman, Iha. Anyway, may ipagpapaalam sana ako. Gusto ko sana isama tong project mo sa akin on sa exhibit na gagawin ko mamaya. Kung okay lang sa'yo. You can also come if you want to. Kumurap si Alexandra. Napuno ng paghihimagsik ang dibdib. Bahala na, naisip niya. Sige sir, pupunta ako. Malakas ang pagkabog ng dibdib ni Alexandra habang papasok siya sa malawak na hall kung saan ginaganap ang art exhibit na inorganize ni Prof. Romulo. Hindi siya dapat naroon, lalo't hindi pa dumarating si Gilbert mula sa opisina. Subalit pinilit niya kay Victor ang pagpunta roon, ang assistant ng asawang mismong nag-drive para sa kanya. Kanina habang mag-isa siya sa guest room at nag-iisip tungkol sa kanyang sitwasyon, naisip niyang masyadong marami na siyang bagay na naiwala. Ang kanilang bahay, ang kumpanya ng daddy niya, maging ang kanyang kalayaan. Nung mawala ang kanyang anak, nangako siya na noon sa sarili, poprotektahan niya na ang mga bagay na mahalaga sa kanya. Nabigo na siya sa ibang mga bagay, naiwala na niya. At kahit matagal na siyang di nakakahawak ng brush, alam niya sa sarili, di na siya makakapayag na pati ang pagpipinta, agawin din sa kanya ng tadhana at tuluyang mawala. Dahil tama si Belle, painting is her passion. That's where she thrives. Kaya lang naman siya tumigil sa pagpipinta dahil nang mawala ang kanyang anak, hindi niya kayang gumawa ng masasayang paintings gaya ng dati. Kung noon, puro vibrant and pastel colors ang gamit niya, dahil ganon kakulay ang pananaw niya sa buhay, ngayon, puro black at gray ang tingin niya sa mundo. Malungkot, magulo, at malupit. Ang sabi nila ang isang obra, refleksyon na may gawa. Kung noon kaya niyang ipinta ang kulay ng buhay, siguro ngayon, kaya rin niyang iguhit ang lungkot at bighati ng mundo, na kanyang kasalukuyang mundong ginagalawan. Miss De Gia? Anang babae na nasa may entrance ng hall na ipakita niyang kanyang digital invitation na pinadala ni Prof. Romulo kanina. Yes? Sagot ni Alexandra bahagyang ngumiti. Gumanti rin ng ngiti ang babaeng kausap. Please follow me, ma'am. Anito bago nagpatiuna sa kanya sa paglalakad. Tahimik na sumunod si Alexandra sa babae. Nagpapalingalinga habang pigil ang ngiti. Tinatanaw ang mga paintings na nakadisplay sa buong hall. Hindi lubos maisip ang dalaga na matapos sa mahabang panahon, muli siyang magbabalik sa lugar na kagaya noon. Napupuno ng ligaya ang kanyang dibdib sa isipeng nagkaroon sa ulit ng pagkakataong may display ang kanyang obra kahit na tumigil siya sa pagpipinta. Ma'am, this section is where we displayed all the new artist collection. Please feel free to take a look. Prof. Romulo will join you shortly.
Anang babae na marating nilang isang portion ng hall na malapit na sa may exit at poolside. Magalang na nagpasalamat sa babae si Alexandra bago pinanood ang paglalakad nito palayo. After that, nagsimula siyang magtingin-tingin sa koleksyon. Tunay nga, puro new artist lang ang naroon. Ang iba ba kilala niya at nakaklase niya noon sa art school. Ang iba narinig niya na ang mga pangalan, subalit hindi na pa personal na nakilala. Nevertheless, those paintings and displays were masterpieces, rare beauties still hidden to the world but has so much potential. Nagpatuloy sa pag-iikot si Alexandra sa section na yon hanggang sa makita niya si Prof. Romulo sa gitna, sa tapat na isang malaking painting na isang parang na puno na iba't ibang bulaklak. Di malaman ni Alexandra ang mararamdaman na makitang muli ang painting na siya mismo may gawa 4 na taon na nakakaraan bago siya tumigil sa art school. Kasama yon sa Bloom collection niya nang iba'y nakatago sa isang espesyal na lugar na siya lamang ang may access. Subalit ang partikular na painting na iyon ang pinakagusto niya dahil yon ang pinakauna? Well, it is not the very first. May nauna pa ron subalit hindi niya itinago. Pinigay niya sa isang espesyal na tao, kay Gilbert nung nakoma ito. Now she wonders kung nasa na yun. Lalapit na sana si Alexandra kay Prof. Romulo na unahan siya na isang pares na bagong ting mula sa gilid. Pakiramdam ni Alexandra ay may pumiga sa kanyang puso nang mamukhaan ko sino mga yon, no other than Gilbert and Roseanne. Nakakapit sa braso ng asawa niyang babae habang masaya ito nakikipag-usap kay Prof. Romulo. Gustong umalis ni Alexandra doon, subalit tila siya na ipako sa carpeted floor. "This is really an amazing painting, sir," narinig ni Alexandra na sabi ni Roseanne kay Prof. Romulo. "Thank you. Gawa ito ng pinakamagaling kong mentee 4 years ago," anang propesor. "And may I know the name of this highly praised student of yours, sir?" Si Roseanne ulit. "Stella Puvis. It means stardust. Yon ang kanyang handle," ani Prof. Romulo. Napasinghap si Roseanne, bumaling kay Gilbert. "Gilbert, it's her. Ito yung obra ng artist na pinapahanap sa akin ng boss ko." Excited na balita ng dalaga sa kasama. Bumaling ulit sa propesor. "Can I meet your mentee, sir?" "Of course, but I will need to ask her permission first. She's a very private person. This painting looks familiar," biglang sabad ni Gilbert. Hindi inaalis ang mata sa painting na nasa harapan nito. "I swear I have seen this before." Wala sa sariling dugtong pa nito. Doon na nagkaroon ng lakas ng loob si Alexandra na humakbang patungo sa exit. Di na siya pa pwedeng magtagal pa roon. Baka makita pa siya ni Gilbert. Siguradong parurusahan na naman siya nito pag uwi. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang si Alexandra palayo nang maisipan na naman siya nito pag uwi. At lumingon. Saktong paglingon niya ay tuluyang nagtama ang kanilang mga mata ni Gilbert. Agad na nangunot ang noo ng asawa. Nagsimulang humakbang patungo sa direksyon ng dalaga. Nahigit ni Alexandra ang kanyang hininga. Nagmamadali sa paglalakad palabas ng hall. Ilang hakbang na lamang siya sa labas ng venue nang nagsimula siyang tawagin ni Gilbert. Dahil sa pagkataranta, lalong binilisan ni Alexandra ang paglalakad hanggang sa marating niya ang poolside. "Alexandra!" Muling tawag ni Gilbert sa kanya subalit hindi niya to pinansin. Nagpatuloy lamang siya sa paglalakad, subalit sa kakamadali bigla siyang na-outbalance sa kanyang high-heeled shoes at tuluyang na-shoot ang dalaga sa tubig ng pool. Nagpanik agad si Alexandra. Pinagkakampay ang mga kamay sa tubig upang wag siyang lumubog, lalo pat di siya marunong lumangoy. "Help!" pilit niyang sabi, sa pagitan ng pagsinghap at pagkampay. Ilang sandali pa nakarinig siya ng pag-splash ng tubig. Wala pang isang minuto, strong arms surrounded her and helped her reach the safety of the poolside. Nakailang beses na ubo si Alexandra, panay-panay ang pagpuno ng hangin sa dibdib. Hindi pa man siya nakakahuma, nag-angat na siya ng tingin sa taong nagligtas sa kanya sa tiyak na kamatayan. Upang magitla lamang na mapagtantong, wala nang ibang sumagip sa kanya kundi si Gilbert. Walang sabi-sabi siya nitong pinangko at idiniretso sa sasakyan nito. Walang imik si Gilbert habang nagdadrive ito pa uwi. He was too angry to say anything to his wife who was sniffing and shivering beside him on the passenger seat. Hell, they're still both dripping wet from that unexpected dip in the pool. Di niya maintindihan kung bakit palagi na lang siyang sinusuway ng asawa.
Nang pumayag to sa kanilang kasunduan, akala niya magiging sunod-sunuran to sa kanya. He wanted to tame her, prevent her from doing shameful things that could taint his name and reputation. He had the upper hand in everything. Hawak niya sa kanya mga palad si Alexandra, yun ang alam niya. Subalit bakit ni wala man lang tong takot sa paggawa ng mga hindi niya gusto? Yun ba ang counterplan nito? Ang inisensya hanggang sa siya ang sumuko? Sa kabila ng panginginig, napakisot si Alexandra nang biglang pupukin ni Gilbert ang manibela. Nagmura ito at lalong binilisan ang pagpapatakbo ng sasakyan. Alam niyang galit si Gilbert. Alam din niya na mamaya pagdating nila sa bahay may kaparasahan na naman na naghihintay sa kanya. Alam niya ang lahat ng yon na magpumilit siyang lumabas ng bahay kahit mahigpit yung pinagbabawal ni Gilbert. She knew the risk and yet she pushed through with it. Kaya kung ano man ang mangyayari pag uwi nila, handa na siya. If that's the price for standing up for herself and for her dreams, then so be it. She will welcome all punishments from her husband with open arms. Muli, niyakap ni Alexandra ang sarili nang manuot ang lamig ng aircon sa kanyang basang-basang damit. Gusto niya sanang sabihin sa asawa na hinaan yon, subalit alam niyang mauuwi lamang yun sa away. Lagi naman silang ganon, konting bagay lumalaki dahil sa maraming di pagkakaintindihan sa pagitan nila. Iwala silang pag-uusap na hindi humantong sa pagtatalo. Now she wonders ano bang pinag-uusapan ni Gilbert at Roseanne kaya't magkasundo ang mga to. Muli, humapdi ang dibdib ni Alexandra na maalalang eksena kanina sa exhibit. Ang closeness ni Gilbert at Roseanne at ang pagiging natural ng mga ito sa isa't isa. Ayaw niya mainggit o masuklam, lalo na kay Roseanne, subalit hindi niya mapigilan. Kapapakilala lang ni Gilbert sa kanya bilang asawa, tapos sa gabi ng kaparehas na araw, lalabas to kasamang babaeng talagang mahal nito. Is that how they will operate from now on? Lalo tuloy tumitibay ang hinala ng dalaga na kaya lang siya ay pinakilala ni Gilbert bilang asawa upang lalo siyang mapahiya sa ibang tao. Isang parusa na hindi na ito ang gagawa kundi ang ibang tao na. Lalo naghimagsik ang kalooban ni Alexandra sa naisip. Lihim na pinunasan ng namuong luha sa mata. Matapos ang ilang minuto, narating din nila ang kanilang bahay. Nagpatiuna na si Alexandra sa pagbaba ng sasakyan. Nagdire-diretso ang dalaga sa loob ng kabahayan. Hindi inalintana ang marahas at paulit-ulit na pagtawag ni Gilbert sa kanyang pangalan. Paakit na sana si Alexandra ng hagdan na mahagip ni Gilbert ang kanyang braso. Pilit siyang pinihit paharap dito. What is wrong with you? Singhal ni Gilbert sa asawa. Iyanig ng pagsigaw nito ang apat na sulok ng kabahayan. Gilbert is filled with frustration. Di niya maintindihan kung bakit inilang sundin ni Alexandra lahat ng sasabihin at bilin niya para wala na siyang maging problema. But it seemed it is her goal to push him off the edge every day. That is making him angry all the more. Marahang ipinigsin ni Alexandra ang braso niyang hawak ni Gilbert. What about you? What is wrong with you? Gilbert scoffed. Hindi ko gusto ang tono mo, Alexandra. Why are you suddenly making this about me? Gayong alam mong ikaw may ginawang masama. Your wet dress is a clear proof of the consequences of your actions. Lumabas ka ng bahay when I clearly forbidden you to. You even dragged my trusted assistant in this mess. Kumuyom na ang mga kamay ng dalaga. Di na napigil ang pagturo ng duha. At ikaw ang walang ginagawang masama? Di ba kaninang umaga lang pinahayag mo sa buong mundo na ako ang asawa mo pero pagdating ng gabi si Rose na naman ang kasama mo? Sinaway lang kita dahil wala sa kasunduan natin. Naghagawin mo akong preso sa pagsasama nating to, Gilbert. Pero ikaw, harap-harapan mong inihahayag sa buong mundo na ibang babae ang mahal mo kahit may asawa kang tao? Anong klaseng moralidad ang meron ka, Gilbert Romualdez? Dire-diretsong sabi ni Alexandra. Hindi alintana ang paghapdi ng kanyang lalamunan dahil sa pagpipigil ng emosyon. Bumakas ang galit sa mukha ni Gilbert. Di nakapagsalita agad. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niyang labis na galit sa asawa. The Alexandra he left 3 years ago was weak, submissive, and almost a pushover. He even had a glimpse of the old Alexandra when they met again a few weeks ago. Subalit hindi nagbabago to sa paglipas ng mga araw. Did he push her too hard this time? Lagi mo ako inaakasahan ng kung ano-ano kahit wala nang basihan. Hindi ba rin pinapakinggan ng mga paliwanag ko dahil para sa'yo? Tama ng panghuhusga mo para makilala ko. Ikaw, hindi ka ba nahiya sa sarili mo sa mga ginagawa mo?
Kung pagtulong mo sa akin at sa mga problema kong pinagmamalaki mo, then let's undo the agreement right here, right now. Dahil hindi ko na kaya makisama pa sa gaya mong walang puso. Dugtong pa ni Alexandra. Mabilis pumihit patalikod at tumuloy sa pagkakit sa hagdan. Alexandra! Muling tawag ni Gilbert sa asawa na makabawi ito sa mga sinabi nito. Subalit di na yun pinansin ng dalaga. Magkita na lang tayo doon kung yan ang gusto mo. Ani Alexandra. Nagpatuloy sa pag-akyat, marahas na nagpunas ng luha. Nang marating ng dalagang sariling silid, mabilis siyang humakbang patungo sa banyo at itinapat ang sarili sa dutsa. Ilang sandali pa nagsimula siyang humikbi at muli, hinayaan ang sariling malunod sa mapapait na alaala. Sir? Alanganing tawag ni Victor sa amo. Malalim na ang gabi, subalit hindi mapakali ang lalaki hanggat di niya nalilinaw ang posisyon niya sa nangyari kanina sa art exhibit. Ayaw rin niyang umuwi nang hindi nakakahingi ng dispensa. Kaya naman na makita niyang nasa bar ang boss, sinadya niya ito roon. What are you still doing here, Victor? It's almost midnight. Umuwi ka na, maaga pa tayo sa opisina bukas. Ani Gilbert sa assistant. Marahang dinala sa bibig ang crystal glass na may lamang alak. Gusto ko lang pong magpaliwanag sa nangyari ngayong gabi, sir. Ani Victor sa mababang tinig. Yun ang kauna-unahang kapalpakan niya mula na magtrabaho siya sa boss. Alam niyang di rin siya makakatulog hanggat di niya na ipapaliwanag ang totoong nangyari. Nagbuga na marahang hininga si Gilbert. Nilapag sa counter ang hawak na baso ng alak. Nangyari na ang nangyari pero sige. Can you tell me why did you let my wife out when I clearly told you not to? Nakiusap po si ma'am sa akin na samahan ko siya sa art exhibit. Ang sabi niya hindi siya magtatagal, sir. Inimbitahan lang siya ng dati niyang professor sa art school at di niya maintindihan dahil kasama dati niyang painting sa mga i-display. Wala pa pong 10 minuto sa loob si Ma'am Alexandra na magyari ang insidente. Sir, sorry. I should have accompanied her inside. Hindi sana ako nagpaiwan sa labas at... Gilbert raised his hand to stop his assistant from talking. Lalong hindi niya tuloy alam anong dapat niyang maramdaman sa nangyari. Nasa exhibit ang obra ng asawa niya. Subalit, muli dinala ng binata ang baso ng alak sa bibig at mabilis inubos ang laman noon. Lagi mo akong inaakasuhan ng kung ano-ano kahit wala kang basihan. Hindi mo rin pinapakinggan ang mga paliwanag ko dahil para sa'yo, tama ng panguhusga mo para makilala ko. Muling lumutang sa alaala ang sinabi niya ng asawa. May dalayong bigat sa kanyang konsensya dahil totoo lahat ang sinabi ni Alexandra. Karamihan sa mga alam niya tungkol sa asawa base sa mga narinig niya lang sa ibang tao. He didn't make any effort to know her well, gayong simula pagkabata ay magkakilala na ang kanilang mga pamilya. His prejudice about Alexandra clouds his wanting to know more about her, the real her. Beyond the gossips, beyond the annoying letters of love and intentions she had given him, and beyond that one drunken night they've shared that tied to his fate to her. Humugot ng malalim na hininga si Gilbert. Ang sabi mo nasa exhibit ang painting ng asawa ko. Do you know which one? Umiling si Victor. Can you find it out for me? Yes, sir. Sagot ng assistant. Yung pinagawa ko sa iyo kanina tapos na? Si Gilbert habang nagsasanin ulit ng alak sa baso. Nagawa na po ng paraan ng IT team natin, sir. Na-take down na lahat ng posts related sa insidente sa art exhibit kanina. Ani Victor. Yon ang unang inutos ng boss bago to umalis sa venue ng art exhibit kanina. Thank you, that's all. You can now go home. Malumanay na utos ni Gilbert sa assistant. Marahang tumango si Victor bago tuluyang tinungo ang pinto. Pagkalabas ng assistant ng bahay, pumatik na rin sa hagdanan si Gilbert, bitbit ang crystal glass na may laman pang alak. Subalit bago siya tuluyang pumasok ng kanyang silid, hinayon niya ng tingin ang guest room na sa dulo ng pasilyo. An apology won't make you less of a man? Anang isang bahagi ng kanyang isip. Sandaling nagdalawang isip ang binata, hindi sigurado kung kakatukin ng asawa sa oras na yon o ipagpapabukas ng kanyang pakay. Sa huli, pinihit ni Gilbert ang seradura ng kanyang silid at tinulak ang pinto pabukas bago humakbang papasok doon. Bukas na lang sila mag-uusap ni Alexandra. Pasado 8:00 na ng umaga, subalit hindi pa rin lumalabas ng kanyang silid sa Alexandra, gayong kanina pa nakabang si Gilbert sa labas ng pinto ng asawa. Kagabi napagpasya ng binatang mag-usap na sila ngayon nang masinsinan ni Alexandra.
Gusto niya tong bigyan ng isa pang pagkakataon, give her the benefit of the doubt. He is willing to let go of his past grudges against his wife if that's the only way for them to at least have a civil relationship and co-parent in the future. Subalit tila ngayon pa lang sinusubok na ng asawang kanyang pasensya. Why? He is already running late. May mga kakausapin pa siyang mga importanteng tao ngayon sa opisina. Nagsimulang magparoot pa rito si Gilbert sa harapan ng silid ni Alexandra. Nagdadalawang isip siya kung kakatokin niya na ito o mamayang gabi na lang sila ulit mag-uusap. Hindi pa man siya nakakapag-desisyon ng bigla, tumunog ang kanyang cellphone. Mabilis na yun hinugot mula sa kanyang bulsa at sinagot ang tawag. Yes, Victor? No, nandito pa ako sa bahay. Why? Then stall them. I'll be there in a few. Sabi niya sa assistant bago tuloy ang pinutol ang tawag. Di na siya makakapaghintay pa. Nasa BRC na mga taong kakausapin niya. Nang maibulsa ang cellphone, diretsyo ng kinatok ni Gilbert ang pinto ng silid ni Alexandra. Alexandra, gising ka na ba? Please open the door. There's something I need to tell you. Naghintay na ilang segundo si Gilbert, subalit wala siya nakuhang sagot mula sa asawa. Inulit pa niya ang pagkatok ng 2 beses but still the same. He didn't get any response from his wife. Marahas na nagbuga na hininga si Gilbert. He would have just walked away and went on with his day, but something in his gut tells him to go see what's happening with his wife. Inawakan niya ang seradura ng pinto, marahan niyang pinihit. Nang bubukas ang pinto, marahan niya yung tinulak para makita lamang ang walang malay na bulto ni Alexandra na nasa carpeted floor. Agad binayo ng matinding kaba ang dibdib ni Gilbert. Sa 2 malalaking hakbang, nasa tabi na siya agad ng asawa. Sinubukan niya itong hawakan upang lalo lamang magitla ng, "You're burning, Alexandra!" Bulalas niya. Umunga lamang si Alexandra, nalatiling pikit ang mga mata. "Damn it!" anas ni Gilbert. Nagsalimbayan ng kaba at takot sa kanyang dibdib. Mabilis ang kilos ng binata. Di na siya nag-aksepa ng oras at agad ng pinangkong asawa at nilabas ng silid. Ilang minuto pa nasa daan na sila patungo sa pinakamalapit na ospital. Dahil sa mga nalaman kay Victor, magbabago na kaya ang pakikitungo ni Gilbert sa asawa? Ano kaya ang nangyari, bakit kailangang isugod ni Gilbert sa Alexandra sa ospital? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.